Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So Gemini, the first card here is this could be the one. Sabi dito, you've already met the romantic partner you seek. No? So maaari na siya na nga yung inyong person. No? Maaari na itong makikilala mo, ito na yung ano mo, ito na yung taong minamanifest mo, ito na yung taong, kumbaga, pasok sa criteria mo. No? Yung mga katangian niya, estado sa buhay, di ba? Anong trabaho niya, anong klaseng pamilyang pinanggalingan, di ba? Ganon ba? So, maaaring ito na nga, no? Yung makikilala mo siya ngayon. Baka this is your Mr. or Miss Right. So, what else? We have very soon. Okay, clearly decide what you want so that it comes to you now. Ayan. So, maaari, no, na parating na. Baka ito ay kung single pa nga kayo, baka ito na idadating na kung sino man tong minamanifest ninyo. No? So, very soon, sabi dito, malapit na makilala mo yung taong ito. So, pwedeng kasi 'di ba ang iba sa atin kasi talagang pinagdadasal 'yan. Pinagdadasal, nire-request talaga kay God na kung sino yung tao na gusto niya or kung anong klaseng pagkatao meron ang isang tao na gusto niya para maging partner sa buhay, 'di ba? So, whoever that is, no, very soon you will be meeting that person. So we have, it is safe for you to love. Ayan. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So, yun. Baka ang iba kasi sa inyo, natatakot, no? For those of you who are single, maaring natatakot, 'di ba? Magmahal, maaring natatakot umibig. Kasi po pwede na meron kayong pinagdaanan na, maaring meron kayong pinagdaanan masalimuot na sitwasyon pagdating sa inyong relationship in the past, kaya may takot ka na, 'di ba? Hirap ka ng magtiwala, 'di ba, sa tao. Kaya natatakot ka ng pumasok sa relationship. Possible din na meron kang mga kaibigan, may mga taong malapit sa puso mo, or kung pwedeng experience mo sa mga magulang mo, 'di ba, na parang siguro hindi masyadong maganda ang nakikita mo sa relationship nila. Kaya po pwedeng ikaw, kaya ka takot, no, na pumasok sa isang relationship kasi para, siguro kasi para maiwasan mo, no, na ma-experience mo din kung ano yung na-experience ng mga mahal mo sa buhay. So, but always remember, no, na meron tayong kanya-kanyang path na dinadaanan, Gemini. Hindi ibig sabihin na, let's say for example, yung parents mo, hindi ibig sabihin na kunyari nagkahiwalay yung parents mo, hindi nag-work out yung relationship nila. Eh, ganun din ang mangyayari sa'yo kapag ikaw ay nakipagrelasyon. Okay? It's not necessary na isipin na kunyari, ang best friend mo, kunyari, 'di ba? Nagkaroon din ng hindi magandang sitwasyon pagdating sa kanya relationship, it doesn't necessarily mean na ikaw din magiging gano'n din, 'di ba? Kasi malapit siya sa puso mo or what. So, hindi ibig sabihin na kung ano yung nangyayari sa iba ay mangyayari din sa'yo, you know? Hindi yun guarantee. Kaya huwag kayong matakot kung yun ang dahilan, huwag kayong matakot. Kasi kanya-kanya tayong fate. May kanya-kanya tayong path na dinadaanan, kanya-kanya tayong plano ang universe para sa atin. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, tingnan natin kung ano ba ang mga mensahe para kay Gemini. So, we have Bear. We have Key. Si Bear, ano ito healing, no? So, maaari na ang iba sa inyo dito kung meron man kayong hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan, may hindi magandang
sitwasyon siguro na na-experience sa inyong relationship with your person, maaari na sa ngayon maghi-heal na ito. Maaari na sa ngayon magkakaroon na kayo ng um, pagkakaunawaan, mafi-fix na kung ano man yung inyong hindi napagkakasunduan. And maaari 'no, na from here on sa pagkakaayos na 'yan, maaaring kayo ay mas magsisimula na kayong mag-build muli 'no, ng mas stronger na relationship, 'di ba, sa inyong dalawa. Kaya napakaganda. So your next card is key. And yung key na 'to, ibig sabihin nito, maaaring magkakaroon kayo ng ano, magkakaroon kayo ng pagkakataon ngayon na masolusyunan ang problema, 'no? Kung meron nga kayong pag-aaway, meron kayong hindi napagkakasunduan ng inyong person, nandito na sa inyong kamay ang kapangyarihan kumbaga para na maayos ang inyong relationship. Pupuwede na baka meron kang mga sakripisyong gagawin, para dito or maybe you're going to compromise, 'di ba, para na magkaayos kayo. So, pupuwedeng may gano'ng sitwasyon. And, your next message is the sky, okay? Parang meron nga kayo ditong, hindi pagkakaintindihan, 'no? Some of you, hindi naman 'to para sa lahat. But yeah, maaari ngang merong may pag-aaway, merong conflict, merong misunderstanding, 'no, ang iba sa inyo na nagaganap. Kaya pupuwedeng, compromise also is talagang necessary siguro. So, depende 'yan sa inyong sitwasyon, ano. Kayo ang nasa relasyon na 'yan, kayo yung mas nakakaalam kung ano yung anong mabuti, 'di ba? Anong steps ang dapat na gawin ninyo para magkaayos kayo. Kung gusto ninyong magkaayos, hindi ba? So what else? We have Seven of Swords. Seven of Swords is an energy of liar, cheater, and stealer. Kaya po pwede na meron ditong selosan, po pwedeng meron ditong nag-flirt, kaya maaari na ang iba sa inyo, maaaring yun ang dahilan ng conflict na 'to with your person. Kaya tignan ninyong maigi 'no, yung inyong sitwasyon. Tignan ninyo, kasi po puwede rin na nagsisinungaling 'no, baka merong pagsisinungaling na ginagawa ang ang iba sa inyo dito 'no, kung sino man ang inyong person. Kaya mas maganda talaga na napag-uusapan. Kung kunyari may discomfort kang nararamdaman, 'di ba? Meron kang sa pakiramdam mo nagsisinungaling yung person mo, sa pakiramdam mo nagche-cheat sa'yo yung person mo or pakiramdam mo, ay kung ano man 'no, yung hindi yung mga untoward na feelings 'no, nafe-feel ninyo, mas maganda na pag-uusapan. Mas maganda na sasabihin mo, ipapaalam mo sa person mo so that your person would be aware, 'di ba, na gano'n na pala ang nararamdaman mo, gano'n na pala ang napapansin mo sa kanya, 'di ba? So, mas magandang ino-open up 'no, sa person rather than ikaw, kunyari ikaw, ang lalim na pala ng tampo mo, ang lalim na pala ng pagdududa na nararamdaman mo. So, kung ikaw lang ang nakakaalam niyan, kung hindi mo naman 'yan nako-confirm pa, 'di ba? So, pupuwedeng nagwo-worry ka na nagwo-worry, nagdududa ka na nagdududa, tapos yun pala hindi naman dapat, 'di ba? So, kaya talaga mas maganda na napag-uusapan, 'no? So, para malaman mo din kung ano yung sasabihin ng person mo, makukuha mo din maririnig mo din kung ano yung saloobin niya, yung gano'n ba. Then you can think of a diskarte after that, 'di ba? Kung ano na yung susunod mong gagawin or kung ano na yung dapat na isipin. So, we have Queen of Pentacles, ayan. So, feeling ko dito ang iba sa inyo, ano ka, parang hands-on ka sa pag-aalaga sa iyong person, sa iyong pamilya, sa mga anak mo, yung mga gano'n. Kaya parang siguro meron akong napi-pick up dito na parang nagtatampo talaga kayo, ang iba sa inyo sa person ninyo. Kasi puwedeng
nagdududa talaga, mayroong pagdududa. Kasi kaya naiisip ng iba sa inyo na despite everything, no, pag-aalaga, pagpo-provide para sa pamilya kasi maaaring tumutulong ka din sa pagpo-provide financially sa pamilya at inaalagaan mo sila, minamahal mo sila, yung gano'n. Pero despite that, 'di ba? Ito ang nararamdaman mo ngayon na maaaring nagdududa ka, meron kang dahilan para magduda, yung mga gano'n, no? So what else? We have Five of Wands, ayan. So, pupuwedeng conflict ito, ah, with your person talaga. So, merong malakas na energies dito 'no, na talagang may arguments, na maaaring nangyayari na or mangyayari pa lang. Puwedeng may argumento, puwedeng may hindi napagkakasundo at hindi napagkakaintindihan talaga. So, open communication is key dito. Kasi sa isang relationship, hindi ba, hindi naman one-sided lang ito. Hindi po puwedeng one-sided ang isang relationship. Kaya nga relationship kasi dalawa kayo diyan. Kaya kailangan ano, na bukas ang communication lines para magkaayos, magkaintindihan, magkarinigan kung ano yung mga saloobin ng bawat isa, ano yung concern ng bawat isa, 'di ba? Kasi kung hindi nag-uusap, walang problema na masosolusyunan. 'Di ba? Kung walang pag-uusap na nangyayari. Kaya kung ano man ang inyong nararamdaman, 'di ba? Kahit anong sitwasyon, masaya ka man, masaya kayo or hindi, ano may problema or hindi, kailangan laging bukas ang communication lines. Kasi kung hindi mag-uusap, anong silbi, 'di ba, ng meron kayo, 'no? Anong silbi ng relationship na walang pag-uusap na nangyayari? It's weird, 'di ba? Kaya 'yun, kung meron mang conflict, kung meron ka mang pagdududa, kung meron ka mang, tampo or whatever, 'di ba? So, kailangan nag-uusap. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.